Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Simon, na nag-e-enjoy kasama ang kanyang kasintahang si Fabian. Si Simon at Fabian ay magkasamang nakatira at nagtatrabaho bilang mga cartoon artist. Lumalayo sila sa kanilang mga pamilya dahil hindi sang-ayon ang mga ito sa kanilang pagiging artistiko. Pagkalipas ng 6 na buwan na malayo sa kanyang pamilya, nagdesisyon si Simon na bisitahin sila sa araw ng ika-60 na kaarawan ng kanyang ama. Dinala rin niya si Fabian upang ipakilala sa pamilya. Nakilala niya ang maraming kamag-anak sa party, ngunit isang misteryosong babae ang nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi niya nakilala ang babae sa una kaya tinanong niya ang kanyang ina kung sino ito. Lumabas na ang babae ay ang bagong sekretarya ng kanyang ama. Si Carl ay isang psychiatrist na madalas magkaroon ng relasyon sa kanyang mga sekretarya. Kilala siya sa pagkakaroon ng maraming kasintahan at may reputasyon sa pag-transform ng kanyang mga pasyente sa mga sekretarya at pagkatapos ay maging mga partners. Kahit alam ng ina ni Simon ang pagtataksil ni Carl, wala siyang magawa tungkol dito. Siya ay labis na nababahala dahil sa pagkakasangkot ng kanyang asawa sa ibang mga babae, ngunit siya ay walang magawa dahil nagtatrabaho rin siya sa ilalim ni Carl at nararamdaman niyang kailangang tiisin ang sitwasyon. Pagkatapos ng party, bumalik sina Simon at Fabian sa kanilang apartment at nagsimulang magtrabaho sa kanilang mga cartoon art. Biglang dumating ang ina ni Simon at sinabi na kailangan niya itong kausapin ng pribado sa labas ng apartment. Ipinaalam ng ina ni Simon na ang pangalan ng bagong sekretarya ni Carl ay Sonia at balak ni Carl na maglakbay kasama ito. Ipinaliwanag ng ina na kung sasama si Carl kay Sonia, mapipilitang magwakas ang kanilang kasal. Sa ganitong mahirap na sitwasyon, hiniling ng ina ni Simon na siya ang pumalit sa kanya sa klinika upang makasama niya si Carl sa trip. Kahit nag-aalangan si Simon na iwan si Fabian, tinanggap niya ang hiling ng ina at pumayag na magtrabaho sa klinika habang wala ito. Nang sumunod na araw, pumunta si Simon sa klinika ng kanyang ama para pumalit sa kanyang ina. Nang makaalis na ang kanyang mga magulang, naiwan si Simon kasama si Sonia. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga magulang, umupo si Simon kasama si Sonia at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Nagreklamo si Sonia na kung hindi pumayag si Simon na magtrabaho roon ng ilang araw, sana ay nakasama siya ni Carl sa trip at napalakas ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi masyadong sineryoso ni Simon ang kanyang sinabi at sinabing masyadong maraming kasintahan ang kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Simon sa klinika. Pinag-isipan ni Sonia ang sinabi ni Simon at pagkatapos ay hinarap siya tungkol dito. Sinabi ni Sonia na ang relasyon nila ng kanyang ama ay hindi katulad ng iniisip ni Simon at dapat ay itago na lang niya ang kanyang opinyon. Kinagabihan, patuloy na inisip ni Simon ang sinabi ni Sonia at naisip na posibleng seryoso at makabuluhan ang relasyon ni Sonia at ng kanyang ama. Kinabukasan, nakatayo si Simon sa tabi ng bintana sa klinika nang marinig niyang may kausap si Sonia sa telepono. Binanggit ni Sonia ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya at mga anak at sinabing wala siyang anuman. Hiniling din niya sa kausap na huwag sayangin ang kanyang oras. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Simon na kahit nasa trip ang kanyang ama kasama ang kanyang ina, patuloy pa rin itong nakikipag-usap kay Sonia sa telepono. Upang makumpirma ang kanyang duda, tinawagan niya ang telepono ng kanyang ama at, gaya ng inaasahan, abala ang linya. Nang araw ding iyon, nagtrabaho sina Simon at Sonia sa pag-transcribe ng mga lecture at interview ni Carl. Pareho nilang natagpuan ang trabaho na nakakapagod. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Simon sa opisina ni Sonia. Ipinaliwanag ni Sonia na sinasabi ni Carl na mahal siya nito at hayagang ipinapahayag ang pagmamahal sa kanya sa harap ng lahat ng mga kasamahan nila. Ngunit nalulungkot siya dahil sa kabila ng pagmamahal sa kanya ni Carl, nag-e-enjoy pa rin ito ng holiday kasama ang kanyang asawa. Habang pinag-uusapan ang lahat ng ito, naging emosyonal si Sonia at nagsimulang umiyak. Inilahad din niya ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pamilya sa pamamagitan ng pagpunta sa isang trip kasama si Carl at magpakasal dito dahil gusto niyang magkaroon ng sariling mga anak. Sa una, nakaramdam ng discomfort si Simon ngunit alam niyang mali ang kanyang ama kaya inabutan niya ng tisyo si Sonia. Lumapit siya upang aliwin ito at niyakap siya ni Sonia. Bigla siyang hinalikan ni Sonia ngunit agad na umatras si Simon dahil nauunawaan niya ang komplikasyon ng sitwasyon. Umalis siya sa klinika at lumabas upang mag-isip tungkol sa nangyayari. Alam niyang hindi siya maaaring lumapit kay Sonia dahil ipinagkatiwala siya ng kanyang ina na ilayo ito kay Carl, ngunit hindi niya maiwasang isipin si Sonia. Kinaumagahan, sinabi ni Fabian kay Simon na mayroon silang mahalagang cartoon show sa loob ng 2 linggo ngunit wala pa silang nagagawang paghahanda dahil abala siya sa mga problema ng pamilya. Mukhang nadismaya si Fabian sa kanya dahil iniwan siya sa klinika.
Humingi ng paumanhin si Simon kay Sonia para sa nangyari ngunit binaliwala lamang ito ni Sonia na tila normal lang sa kanya ang humalik ng random na mga lalaki. Hiningi niya kay Sonia na huwag sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa halik ngunit sinabi ni Sonia na sinabi na niya rito na may nakikita siyang iba ngunit hindi niya ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Malinaw na ginagawa ito ni Sonia upang makuha ang atensyon ni Carl at sirain ang kanyang trip. Naging curious si Simon sa kung ano ang itinatago ni Sonia, kaya nagsimula siyang maghanap ng file niya sa klinika dahil dati siyang pasyente ni Carl. Pagkatapos niyang maghalongkat sa mga cabinet ng file, sa wakas ay natagpuan niya ang file ni Sonia at nalaman niyang si Sonia ay isang pasyente na may matinding mga pinagdadaanan. Kinabukasan, napansin ni Sonia na nawawala ang kanyang file at nagsimula siyang hanapin ito. Sa wakas, natagpuan niya ito sa mesa ni Simon, inagaw niya ito at dali-daling pumunta sa kanyang sariling opisina. Sinusubukan niyang itago ang kanyang mga files sa lahat, ngunit alam na ni Simon ang lahat tungkol dito. Pumunta si Simon sa silid kung saan umiiyak si Sonia, kaya nilapitan niya ito. Sinubukan niyang kunin ang file ngunit biglang hinalikan siya ulit ni Sonia. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ni Simon na labanan pa ang tukso kaya hinahalikan din niya si Sonia ng may pagkahilig. Nagsimula silang magtukan sa opisina ngunit biglang umatras si Sonia at sinabing maaaring may taong pumasok dito kaya kailangan nilang pumunta sa basement. Binuksan ni Sonia ang pinto at lumabas, kaya napilitang magtago si Simon sa likod ng pinto upang hindi makita ng mga kasamahan. Nang makaalis na ang lahat ng kasamahan, pinangunahan ni Sonia si Simon pababa sa basement. Alam ni Simon na hindi niya dapat ginagawa ito dahil ipinagkakanulo niya ang tiwala ng kanyang ina at ni Fabian, ngunit nahuhulog na siya kay Sonia. Pinasok siya ni Sonia sa silid at nagsimulang magtangal ng tapal odo. Natukso si Simon kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Nagtapos silang mag-clap-clap ng may pagkahilig sa basement. Pagkatapos, hiniling ni Sonia kay Simon na sumakay sa kanyang kotse para may hatid siya sa istasyon ng bisikleta. Bago umalis sa kotse, hiniling ni Sonia kay Simon na bisitahin siya minsan. Hinalikan ni Simon si Sonia sa pisngi at siniguradong bibisita siya, pagkatapos ay umalis na siya. Habang nagbibisikleta pa uwi si Simon, nakita niya si Fabian kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan sa isang restaurant. Hinarap niya si Fabian at sinabi nito na ilang araw na lang bago ang Cartoon Festival at kailangan niya ng tulong. Hindi nagustuhan ni Simon ang ideya na nagtatrabaho si Fabian kasama ang iba kaya nagsimula siyang magduda na may relasyon ito sa bagong kaibigan. Sinundan niya si Fabian sa isang misteryosong basement ngunit natagpuan niya itong abala sa trabaho. Hinarap niya ito at tinanong kung bakit siya nagbago ng bigla. Ipinaliwanag ni Fabian na dahil abala si Simon sa pamilya niya, kailangan niyang humanap ng ibang tutulong sa paghahanda para sa festival. Malungkot at nalilito si Simon matapos marinig ang pagkadismaya ni Fabian. Ayaw niyang mawalan ng kasintahan ngunit hindi rin niya kayang ipagkanulo ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, tumawag ang ina ni Simon at hiniling na ipagpatuloy niya ang trabaho sa klinika para sa ilang araw pa dahil nag-e-enjoy sila ni Carl sa bakasyon. Lalong naging mahirap ang buhay ni Simon. Kinagabihan, dinala ni Simon si Fabian sa isang nightclub kung saan nag-enjoy sila sa musika at nagkaraoke. Ngunit patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng pagkakasala at pag-aalala. Sa huli, nagdesisyon siyang kausapin si Fabian at ipagtapat na nagtaksil siya at nag-clap-clap sila ni Sonia. Galit na galit si Fabian at iniwan siya agad. Habang nakaupo pa rin si Simon sa nightclub, nakatanggap siya ng text mula kay Sonia na nag-iimbita sa kanya sa apartment nito. Nang hindi nag-iisip, pumunta siya upang makita si Sonia. Nagkaroon sila ng maliit na pag-uusap at nagsimulang magtukan. Di nagtagal, nag-clap-clap ulit sila. Pagkaraan ng ilang sandali, inanyayahan ni Sonia si Simon na manatili para sa hapunan. Habang naghahapunan, nagtsismisan sila tungkol sa lahat ng tao sa klinika at nagtapos silang magkatabi sa pagtulog. Kinaumagahan, nagising si Simon sa apartment ni Sonia at natagpuan ang isang note mula sa kanya na nagsasabing pupunta siya sa palengke para bumili ng ilang bagay. Samantala, nakita ni Simon ang isang larawan ni Sonia at Carl at napagtanto na malamang binigay ni Carl ang apartment na ito kay Sonia. Biglang pumasok si Carl sa apartment at nagulat nang makita si Simon doon. Gayunpaman, nagsimula si Simon na magtanong sa kanyang ama tungkol sa ginagawa nito doon. Ipinaliwanag ni Carl na pag-aari niya ang apartment at pumunta siya upang kunin ang isang libro. Agad na naintindihan ni Carl kung bakit naroon si Simon kaya ipinaliwanag niya na gusto ni Sonia ng anak ngunit hindi niya ito mabibigyan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating si Sonia ngunit binaliwala niya si Carl. Sa halip, lumapit siya kay Simon at hinalikan ito. Tinanong niya si Simon kung maganda ang tulog niya at ngumiti lang si Simon bilang sagot.
Binalaan ni Carl si Simon na wala siyang kinalaman sa relasyon nila ni Sonia ngunit sasabihin niya sa kanyang ina ang lahat tungkol dito. Pagkatapos, pinuntahan ni Simon ang kanyang ina at nagdesisyon na ipagtapat ang relasyon nila ni Sonia. Nabigla ang ina ni Simon at bumagsak sa lupa. Sinisi niya ang sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito ngunit agad na napagtanto na wala nang silbi ang pag-iyak sa nangyari na. Sa mga sumunod na sandali, niyakap ni Simon ang kanyang ina at tinanggap ang relasyon nila ni Sonia. Ilang buwan ang lumipas, nanganak si Sonia ng anak ni Simon. Ayos na ang buhay ni Sonia dahil may apartment siya mula kay Carl at anak mula kay Simon. Ngunit sinusubukan pa rin niyang iparamdam kay Simon ang pagmamahal. Ngayon, nakatira si Sonia kasama si Simon at ang kanyang pamilya. Inabot niya ang sanggol kay Simon at sandaling naging masaya ito bago muling nalito. Napagtanto niya kung paano naging maayos ang buhay niya isang taon na ang nakalilipas kasama si Fabian at ngayon, nahuhulog siya sa komplikadong mga ugnayan ng kanyang pamilya. Ang moral ng kwento ay maging maingat sa mga taong pinapakisamahan. Kung mali ang iyong mga pagpili, maaaring masaktan mo ang iyong buong pamilya. At dyan po nagtatapos ang buod na kwento ng pelikula na ito. Please huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel para sa madami pa movie recaps kagaya nito.